Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Praise God, mapagpalang umaga sa lahat. Pastora Vilma Guerrero po ng CRC Main. Sa araw na ito ay muli nating ipagpatuloy ang ating devotion sa Judges 5:28-30 na ang title po ay Reflection of the Soon Disappointment of Sisera's Survivors. Bago ang lahat, tayo muna po ay manalangin. Aming Ama sa langit na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat muli sa umagang ito, sa buhay at kalakasan na ibinigay niyo pong muli sa amin. Minsan pa ang araw na ito ay muli namin pinagkakatiwala sa iyo. Ano man ang aming gagawin, saan man kami pumunta o Diyos, samahan mo kami. Sa lahat ng aming iisipin, sasabihin, patnubayan mo kami, Holy Spirit. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon na tagapagligtas. Amen. Tayo po ay babasa sa Judges 5:28-30 Tagalog. Sa 28, itong ina ni Sisera ay naroon sa bintana. Naiinip, hindi mapakali. Nagtatanong na may luha. Bakit kaya hanggang ngayon ang anak ko ay wala pa? Kabayo at karawahe niya ay masyadong naantala. 29, mga babaeng tagapayo ay tumugon sa kanya at sa kanyang tanong ito rin ang sagot niya. 30, nagtatagal marahil siya sa paghanap ng samsam nila para sa isang kawal, isang babae o dalawa. Mamahaling kasuotan para sa kanyang ina at magarang damit naman para sa kanya. Matapos mamatay si Joshua, ang Israel ay walang hari. Sila ay paulit-ulit na nagkakasala sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya pinahintulutan ng Diyos na sila ay masakop ng mga kaaway bilang parusa. Kapag sila ay humihingi ng tulong, nagpapadala ang Diyos ng isang hukom o leader upang iligtas sila. Ang mga Israelita ay malupit na inapi ni Haring Jabin ng Hasor at ang kanyang general na si Sisera sa loob ng 20 years. Ang mga Canaanite ay may 900 na karwaheng bakal, ang pinakamataas na teknolohiya sa digmaan noon na parang mga tank sa modernong panahon. Samantala ang mga Israelita ay walang sapat na sandata. Sa utos ng Diyos sa pamamagitan ni Deborah, isang propeta at hukom, tinipo ni Barak ang 10,000 lalaki sa bundok Tabor. Nagpadala ang Diyos ng malakas na ulan kaya bumaha ang ilog Kison. Dahil sa putik, hindi nakagalaw ang mga karwaheng bakal ni Sisera kaya madali silang natalo ng mga Israelita na sa paanan lamang nila. Tumakas si Sisera ng mag-isa at nagtago sa tolda ni Jael. Sa halip na protektahan, pinatay ni Jael si Sisera sa pamamagitan ng pagpukpok ng tulos ng tolda sa kanyang sentido habang siya ay natutulog. Ang awit ni Deborah ay isang tula ng tagumpay na inawit nila Deborah at Barak. Ang talatang ito ay ang climax ng tula kung saan inilalarawan ang ina ni Sisera na naghihintay sa bintana habang iniisip ng ina na naghahati-hati na ng kayamanan ang kanyang anak. Ang totoo ay pinatay na ito sa kamay ng isang babae. Ipinakita nito ang kabaliktaran ng inaasahang pangyayari. Ang mapang-aping general na dati ay magnanakaw ng mga babaeng Israelita ay siya mismong tinalo ng mga babae nila Deborah at Jael. Para sa ating Kristiyano sa panahon natin ngayon, ang tagpong ito ay nagiiwan ng mga praktikal na espiritual na aral. Number 1, ang kapalaluan ay humahantong sa pagkabigo. Ang ina ni Sisera at ang kanyang mga kasama ay kampanteng-kampante sa kanilang tagumpay. Akala nila ay hawak nila ang kapalaran dahil sa kanilang lakas at armas.
Itinuturo dito sa atin na huwag maging mayabang sa ating sariling kakayanan, karir, pera o talino dahil ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa Diyos. Number 2, ang hustisya ng Diyos ay hindi natutulog. Sa loob ng 20 years, inapi ni Sisera ang mga Israelita. Akala niya ay habang buhay siyang makaliligtas sa kanyang mga maling gawa. Aral ito na may hangganan ang kasamaan. Kahit mukhang nagtatagumpay ang mga mapang-api sa ating lipunan ngayon, ang katarungan ng Diyos ay darating sa kanyang itinakdang panahon. Number 3, huwag magtiwala sa maling seguridad. Si Sisera ay nagtiwala sa kanyang 900 na karwaheng baka. Ngunit ang putik at ulan ang naging sanhi ng kanyang pagkatalo. Sa ating panahon, madalas tayo nagtitiwala sa mga material na bagay, insurance, ipon o koneksyon. Ang aral ay tanging tunay na seguridad ay ang pananatili sa kalooban ng Diyos. Number 4, ipinapahiya ng Diyos ang mapagmataas sa pamamagitan ng Haman. Si Sisera ay isang malakas na general, ngunit pinatay siya ng isang babae, si Jael. Ang gamit pambahay, tulos o ng tolda, pinapaalala nito na ginagamit ng Diyos ang mga simpleng tao o mga bagay na mababa sa mata ng mundo upang talunin ang mga higante sa ating buhay. At number 5, ang kabalintunaan o irony ng kasalanan. Habang iniisip ng ina ni Sisera ang mga samsam o spoil o mga babaeng gagawing alipin, hindi niya alam na ang kanyang sariling anak ang siyang naging samsam na ng kamatayan. Ang aral nito ay ang kasalanan ay madalas nagpapakita ng magandang pangako sa simula. Pera, sarap, kapangyarihan. Ngunit ang dulo nito ay kahihiyan at pagkawasa. So sa madaling salita, ang kwentong ito ay isang tawag sa pagpapakumbaba at pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos kaysa sa ating mga sariling lakas. Praise God, tayo po ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, kinikilala namin na kayo ang tunay na may hawak ng aming tagumpay. Naniniwala kami na walang anumang problema sa aming mga buhay ang mas malakas kaysa sa inyong kapangyarihan. Patawarin mo po kami sa mga sandaling kami ay naging mapagmataas at umasa sa sariling kakayanan. Turuan mo kaming maging mapagkumbaba at magtiwala na kahit sa maliit na bagay, ipakita ninyo nawa sa inyo ang inyong himala sa amin. Bigyan mo kami ng tapang upang maharap namin ang aming mga takot. Naniniwala kami na ang inyong katarungan ang mangingibabaw at ang inyong liwanag ang gagabay sa aming landas. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga bukas, ang aming pamahalaan at ang aming mundong ginagalawan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise God! Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi niyo po kaming samahan at sama-sama nating pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos mula sa ating mga puso upang lubos nating maunawaan ang kanyang salita. Muli ninyo po kaming samahan bukas sa pagninilay ng salita ng Diyos dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya niyo po itong i-share ang bidyong ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon at patuloy tayong patnubayan ng banal na Espiritu. Marami pong salamat. To God be all the glory. Good morning po.